God. We worship you, Lord. Oh, glory to God. Oh, glory to You're the Father's heart, the misery lavishes on us. As He cries out to Thee, oh how desperately He wants us. The things of earth stand next to His, like a cradle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold, His only Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for us. It wasn't over, for He's the risen one. Then sings my soul, then sings my soul, how great Your love is, how great Your love is. Then sings my soul, then sings my soul, how great Your love is, how great Your love is. Then sings my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within. I have a present help, speaking truth when I can find it. Light up this broken heart and light my way, until my time on earth is done. Oh, Holy Spirit, live in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, let Your work in me be done.
Oh, we will sing of your goodness, oh God. Oh, we're so missing more of your love. Oh, we worship you. Oh, we give you praise tonight, oh God. Your name will be lifted up tonight, oh God. Glory to God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We glorify your name, Jesus. Amen and amen. Hello, Sister Londa. Ikaw, Lynn? Sister Londa, no. Sister Londa, are you there? Hallelujah. Good evening, everyone. Wala. Parang ano si Sister Londa. Hindi siya. Nandiyan naman siya sa meeting host. Hallelujah. Sister Londa. Naka-online man siya. Okay. Hello, everyone. Ako na lang. Welcome sa mga new joiners natin kung meron. And may mga bago ba tayo ngayong gabi na pumasok? Minsan kasi late siya, meron. And let me check. Hallelujah. Meron ba? May mga bago sa ihinan kung may bago. Wala naman masyado. And si Ray Ariel, ay si Sister Elma pala siya. Walang bago. Wala. Okay. Hello, kung may mga birthday ngayong araw, kung meron man, happy birthday kasi minsan nahihiya silang maglagay. At minsan tapos na saka natin nalalaman. And then, I just want to remind ang proper etiquette sa Google Meet, yung ating mute button. Please press mute button para sa mga unnecessary noise. If you want to agree or to response ng amen, please unmute agad kasi para hindi magkaroon ng intermittent signal or di kaya mag-avoid ang signal interruption sa speaker. And then tonight, let's hear an announcement from Sister Peps. Hello, Sister Peps. Good evening po. Good evening, everyone. Good evening. Mag-share po ako ng testimony. Sige ko. And then yung yung advertise ng testimony din. Sige go. If you have your testimony then mas maganda. Sige, go ahead, Peps. Nawala. Nawala ba siya? Oo nga, nawala nga siya. Irish. Sige, ako na lang. And then, kung meron kayong mga testimonies, you can ping or you can direct message or personal message sa mga admins para sa Saturday, Sunday natin, nilalagay natin siya sa Saturday, Sunday. And kung marami, edi ilagay natin everyday. Why not, di ba? Mas maganda naman na dumami ang ating testimony kaysa sa prayer request. Kasi that means na
ang lahat ng mga prayer requests natin, answered prayer lahat yon. Hallelujah. And pinakamaganda kasi kapag, ang pinakamaganda doon kapag ditong naglalagay tayo ng testimony, it's nag-encourage talaga siya. Kasi parang ikaw yung ginamit ng Panginoon na channel of blessing para na ma-bless man din yung iba. Kasi nakaka-bless yung testimony at yun lang yung tanging chance na mapapahiya natin si Satan. Hallelujah. At talagang malaman natin na we are really victorious. Wala talagang chance si Satan na mag na yung winning side talaga, we are always on the winning side kasi walang chance si Satan na manalo sa buhay natin. Kahit isang katiting, tandaan nyo yan, walang chance si Satan kung hindi natin i-allow. Kung kaya nga natin na wag lang natin siyang bigyan ng chance sa buhay natin. Kasi pag bibigyan mo siya ng inch na chance, kukunin niya lahat. Bibigyan mo lang siya ng kapiranggot sa kamay mo, kukunin niya lahat ng kamay mo. Na ibig sabihin kukunin niya lahat ng chance na yun para masira ka. So, if we will not give him a chance, talagang wala talaga din siyang chance para manalo sa buhay natin. We are really victorious. We are more than conqueror. Amen. Hallelujah. And it's time for us. Wala na yata si Peps. Peps, andyan ka pa? Mag-testimony ka? Kung wala na, hallelujah. It's time for us to hear the word of God from Pastor Joe. Hallelujah. Glory to God. Good evening, everyone. Okay, good evening, everyone. How's my Okay, voice? pa. Okay. Okay naman, Pas. Oo, kasi nakadita ako ngayon because my internet there is a problem, no? So, tinitingnan ko yung boses ko, baka putol-putol tayo. So, pag sakaling putol-putol po tayo, I request the admin to inform me kung hindi maririnig. Okay? Yes, Pastor. Okay, so thank you very much once again. Thank you for this opportunity because last night I was not able to join due to some problems, and of course I have also a house church. But anyway, thank you for this evening that we can participate and we can also share the word of God. In the book of Proverbs, chapter 16, verses 1 to 3, I'd like to share this wisdom from the Lord to King Solomon. Proverbs, verse 1, chapter 16, it says, "The preparations of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established." May the Lord bless His word. So tonight, tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa opportunity na tayo po ay makapagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon dito po sa aklat ng Proverbs, chapter 16. Ang ating pamagat po sa gabing ito ay Living in God's Purpose. Mamuhay po tayo sa purpose ng ating Panginoon. So ito po yung pinakamahalagang level ng buhay ng isang Kristiyano, na ang atin pong pamumuhay ay nandyan po sa layunin, kagustuhan, purpose ng Panginoon. Kasi lahat po tayo, all of us have our own mindset, our own plans, goals, and purpose.
but we study tonight about God's purpose in our lives. So, most of Christians struggle with basic issues in life. Palagi nating makikita na ang problema ng tao is yung pinaka-basic sa kanyang buhay. At palagi natin itong mai-encounter. Ano ba yung mga basic na issues sa buhay natin? Problema, poverty, food, shelter, etc. Yan po ay mga basic na kung minsan, hindi lang minsan, laman ng ating ito pong mga concern po natin, itong mga struggles natin ay daily sa ating mga isipan. Na ito lagi ang paggising natin ay ganito agad yung pumapasok. Paggising natin ay problema agad ang iniisip. Ngunit, pag tayo po ay namumuhay doon sa plano ng Diyos sa ating buhay, si Jesus, ang Diyos, ang una sa ating isipan. Right. But ang Panginoon po, kapatid, ang banal na Espiritu, ang nangunguna sa ating isipan, paggising natin, Panginoon agad, paggising natin, thank you Lord agad, hallelujah. Then makikita natin na wala po tayo sa espiritu ng tinatawag nating problema. Hindi po tayo nag-struggle. Hindi po tayo nagmumurn kung ano mang bagay ang dumating sa atin because we enjoy God's purpose in our lives. Paggising agad natin, Panginoon, maraming salamat at ako ay buhay. Lord, thank you because I am alive. Lord, thank you because I feel good. Ganun talaga yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The purpose of God is to enjoy life in this world. Alam natin, kapatid, na mayroong mga trials, may mga problema, may mga circumstances, poverty, etc., etc. But lahat po yan, kapatid, ay sabi dito, makikita natin, lahat po yan ay nagdudulot lang sa atin ng struggles. Kaya don't stay in that situation. Right. But stay your life in the purpose of God. So makikita natin na ang dapat nating pagtuunang pansin ay kung paano natin malaman sa buhay natin ang plano ng Diyos. Yun talaga ang pinaka-basic needs ng isang Kristiyano. Na ang kailangan natin, ano ba Lord? Ang plano mo ngayon sa akin? Bakit mo ako binigyan ng buhay? Bakit mo ako binigyan muli ng lakas? What is your purpose in our lives? Number one yan. Hindi naman, kapatid, hindi naman masama ang magtanong sa Panginoon na, Lord, ano yung kalooban mo sa akin ngayon? Lord, anong pagpapala meron ako sa iyo ngayon? Lord, anong yung bang sinasabi natin na expectation natin sa ating Panginoon? Every day, we must expect great things to the Lord. Because the very purpose of God in our lives is to enjoy His blessing, to enjoy His goodness in our lives. So, makikita natin na kung minsan, ang mindset natin ay okay na sa atin na tayo po ay isang Kristiyano, purihin po ang Panginoon, at tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. But don't be contented
sa buhay mo bilang Kristiyano na alam mo lang na ikaw ay Kristiyano. We need to go beyond na kailangan natin makita ang ating sarili that we are living in God's purpose. Amen. Kasi may mga tao kasi okay lang sa akin, Kristiyano naman ako, pag dumating si Jesus ay mararapture ako. Pero mas maganda, kapatid, that there is an expectation in our heart. There is an expectation sa ating mga puso na ang expectation na yan, kapatid, ay nagiging purpose ng Diyos. Na ang purpose ng Panginoon araw-araw sa atin might be fulfilled. So gusto yan ng Panginoon na ma-fulfilled ang kanyang purpose sa buhay natin. And gusto ng Panginoon na ang lahat ng kanyang promises from Genesis to Revelation, gusto ng Panginoon habang buhay tayo ay lumakad tayo sa promises ng Diyos. Tayo po, we must stand in God's promises as long as we live. Amen. Huwag po tayong lilihis sa promesa ng Diyos. Huwag po tayong lilihis sa purpose ng Panginoon. Because, kapatid, pag tayo po ay na-divert doon sa daan na hindi purpose ng Panginoon, you will struggle in your life. Kasi ang sabi dito, makikita natin in verse 1, ang sabi kasi ng Panginoon, makikita natin in chapter 16 ng Proverbs, ang sabi niya, the preparation of the heart belongs to man. Marami kasing pumapasok at maraming tayong iniisip na kung minsan hindi po sa plano ng Diyos, hindi po sa purpose ng Diyos, at akala lang po natin ay will ng Panginoon, and yet, it is not the will of God. Kaya ang sabi po ng Panginoon, hindi lahat, kapatid, na ginagawa natin at alam natin na ito naman, pastor, ay hindi naman ito masama, mabuti naman itong ginagawa ko, maganda naman itong ginagawa ko, pastor. Pero ang tanong, saan ba nanggaling yan? We need sometimes to question ng ating mga ginagawa. Ang planong ito, ang isipang ito, baka sa sarili lang po natin. So, don't insist your plans, but try to confirm your plans to the plans of God. Kailangan po natin na mayroong confirmation ang Panginoon. Kagaya ng isang tao, pastor, gusto kong mag-business. Sabi ko sa kanya, did you pray for your business? Baka gusto mo lang, pero ang Lord hindi gusto. Ay sabi niya, pastor, siguro pastor ng ganito. Everything na gawin natin, kapatid, just sabihin na yung kalooban ito, the heart belongs to man. Kung minsan ay mayroon tayong mga plano na separado sa plano ng Diyos. So makikita natin na pag ganun, pag hindi tayo, wala tayo sa tinatawag na purpose ng Panginoon, wala po tayong blessing na mapapala. Maybe, masasabi mo, ay maganda naman sa simula, o pastor, maganda naman sa simula ang business ko. Pero ang tanong, kapatid, hindi po madali pong magsimula ng business. No? It is easy for us to start. But tingnan natin yung finishing line ng business mo.
Tingnan natin yung middle of your business. Kamusta ba? Middle of your life. Alam mo kapatid, sa mga mag-asawa, madali lang na magkaroon ng syuta, madali lang magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Pero yung pinaka-essence doon is ang ending ng inyong relationship. Kapatid, sa gabing ito, kailangan po natin, ang buhay natin ang pinag-uusapan sa gabing ito, kung paano tayo namumuhay sa purpose ng Diyos. So paano nga ba? Number 1 sa gabing ito. First, identify who you are. Kailangan po natin makilala talaga ang ating pagkatao. Pastor, alam ko naman, ako nga ito. No? Totoo nga, alam natin na tayo ay alam ko si Pastor Jopanis Obligar Jr. ako. Pero ano ba yung pagkatao ko? Ano ba yung spiritual standing ko sa Panginoon? Ano ba talaga yung tinatawag na buhay ko? Namumuhay ba ako sa purpose ng Diyos? Namumuhay ba tayo sa talagang buhay na gusto ng Diyos? Ito po yung pinaka-importante na alam po natin kahit magunaw man ang mundo, kahit kapatid, ano pa ang mangyari sa mundong ito, ang importante, alam mo, you identify yourself that we are children of God. Glory to God. Hallelujah. Yan yung pinaka-importante, that we assured na ang ating mga sarili, ang ating buhay, we are children of God. That is the basic na kailangan natin. Hindi lang po tayo attendees ng ating prayer time, but ang pinaka-importante is, I know that I am a children of God. Alam ko kahit magunaw man ang mundo, kahit ano pang mangyari sa mundong ito, o hindi tayo natatakot, hindi tayo matitinag, because we have our Heavenly Father and we are walking in God's purpose. We are living in the purpose of God. At pag dyan tayo sa purpose ng Panginoon, kapatid, expect na ang buhay mo ay kilalang-kilala mo and you are proud of your life because, kapatid, alam mo na ang Panginoon ay nandyan sa atin because He is our Heavenly Father and we are His children. And once we are God's children, then expect all His favor. Hallelujah. Glory to God. Namumuhay lang tayo sa favor ni Lord. Hindi po tayo namumuhay dahil, sabi dito kasi ng Panginoon, no? Hindi tayo namumuhay sa ating sarili na lahat ay alam natin, lahat ay ganito, no? But ang sabi dito, but the answer of the tongue is from the Lord. Ito po ang pinakamahalagang bagay na alam natin sa ating mga sarili, na alam ko na ang sagot ng aking puso, ang sagot ng aking mga pangangailangan dapat ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory. Hindi lang po dahil kaya natin. Salamat at binigyan tayo ng Panginoon. Ang pinakamahalaga purpose na alam natin na ang sagot sa ating mga tanong, ang sagot sa ating panalangin, ang sagot sa ating mga buhay ay nanggagaling sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God. Na pag
then we enjoy at we are satisfied. Pero kung ang natanggap mo ay mula lang sa kakayanan natin, ang atin pong natanggap at sasabihin natin, oh, kita mo kung hindi ako naghanap ng trabaho, kung hindi ako ngayon tayong kakainin, kapatid, yun yung mga nagmumula sa ginawa natin ay atin pong iniisip at hindi lang iniisip, kundi tayo po ay nananalig na ang lahat ng dumarating sa atin, lahat ng bagay na na-receive natin sa araw na ito ay came from the Lord. Then we please God in our lives. Hallelujah. At alam mo, kilala mo na ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo na ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban. Alam natin na ang ginagawa natin ngayon, tonight, we are doing God's yung plano ng Panginoon na ikaw ay umattend ng ating gawain. Ito po yung plano ng Panginoon that we will study His Word. This is the purpose of God na tayo ngayon ay sama-sama. We are one purpose to honor God and to glorify God. Whatever you do it for the glory of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So makikita po natin, alam po natin, identify who I Pastor Joe, nag-choppy din sila tayo. Pastor Joe, patanggal na lang din po ng nag-choppy na po. Yes, sir. Okay. Huwag na muna akong mag-video. Yes. Okay. Kamusta po? Okay na po. Okay. Salamat. So, ganun po yung tinatawag nating purpose ng Panginoon. Una po ay hindi lang alam natin ang Diyos. Una talaga ay alam natin kung sino tayo. At alam natin kung sino ang Diyos. At pag alam mo ang sarili mo, ang buhay mo, then makikita natin tayo po ay namumuhay sa purpose ng ating Panginoon. So, makikita natin, kung alam natin nandito tayo sa purpose ng Panginoon, ano po ba yung purpose ng Panginoon sa atin? Kaya tayo ay, kung minsan, sa atin pong mga kapatid, mga pastors, sa atin pong mga pamilya, sa atin pong mga kapatiran, no? So kailangan natin, hindi lang po tayo yung may alam ng purpose ng Diyos. Kailangan din nating alamin ang purpose ng Panginoon sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan po natin. Hindi lang po na bahala na sila, ako naman ay nandito na sa plano ng Diyos, ako ay secure ko na po yung buhay ko. Kapatid, don't be selfish. Kasi ang purpose ng Panginoon na nandito tayo sa mundo is to share your life to other people. Share your life to your husband, to your wife, to your children, to your relatives, na tayong lahat, silang lahat, sama-sama tayo na mamuhay sa plano ng Diyos. Amen. Hallelujah. Napakasarap kasi kapatid, no? It's enjoyable to live in God's purpose. Amen. Kasi pag tayo po ay namuhay sa plano ng Diyos, pag ang isa ay nananalangin, lahat ay uma-agree sa ating panalangin. Kung isa ay mayroong pananampalataya,
Lahat po, hindi lang yung isa. Lahat po will benefit, will receive the benefit of the prayer ng isang mananampalataya. Amen. Pag ang isa po sa membro ng ating pamilya, siya po ay Christian at siya po ay nananalangin at sinagot po ng Panginoon ang kanyang panalangin, hindi ba kapatid, hindi niya sinusulo? Sinishare niya sa kanyang buong sambayanan ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang purpose ng Panginoon sa ating buhay dito is to impart God's purpose, to impart God's will, God's blessing, God's favor, especially salvation. Kaya kailangan po natin ang mga bagay na dapat nating bigyan ng pagkakataon. So, makikita natin. So, sasabihin natin sa ating sarili, what kind of life I live for? Kasi kung minsan kapatid, sometimes, sabi nga ng isang friend ko sa Facebook, Pastor, sabi niya, I'm bored. Bored daw siya, yung boring daw. Naboboring siya doon sa kanyang bahay. No? Minsan, yan po yung ating tinatawag na kind of life na parang hindi tayo satisfied sa buhay natin, boring yung ating pamumuhay. But kapatid, once na identify mo ang buhay mo na ang Diyos ay may purpose sa buhay mo, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi po bored, hindi po boring, hindi po walang kwenta, hindi sasabihin natin, hindi maganda yung pamumuhay ko. No. Lahat po ng ating buhay na binigay ng Panginoon ay mayroong purpose at ang purpose niya ay tayo po ay maging masaya, tayo po ay magiging tinatawag nating satisfied na tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. So, it is for God's purpose and not for your own purpose. Kaya may mga taong nagsasabi na they are bored, no? Boring po. Kasi hindi sila lumalakad, hindi nila kinokonek ang kanilang mga buhay doon sa purpose ng Diyos. Because you are living in God's purpose, anuman ang iyong gawin, you enjoy life. Amen. Hallelujah. You enjoy life. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Second, na bagay na kailangan nating malaman. Second is the importance of God's purpose. Ito po yung importansya na ang ginagawa po natin. Ang sabi dito sa verse 2, in all the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the Spirit. That's why nagsasabi tayo na parang malungkot ako ngayon, parang puno ako ngayon ng problema. Kasi kapatid, hindi natin nakikita yung importance of God's purpose. Kung hindi pa natin nakikita yung yung halaga ng buhay na ipinagkaloob natin o pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, minsan po tayo ay nagmo-mourn, we are not satisfied, we are not complete, lahat na lang ay murmuring, lahat na lang po ay reklamo ng reklamo, hindi po tayo masasatisfied dahil kapatid, hindi natin binibigyan ng importance yung buhay ng Diyos sa buhay natin. Tonight, kailangan natin na makita yung importance of God's purpose. So, kailangan po natin
Why? Because ang Panginoon kasi, kapatid, ang kanyang tinitimbang ay hindi yung plano mo. Hindi po yung plano natin yung tinitimbang ng Diyos. Tingnan mo yung salita ng Panginoon in verse 2. Yung tinitimbang ng Panginoon ay yung spirit po natin. Yung tinitimbang ng Diyos ay yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung tinitimbang ng Diyos ay kung ano yung ginagawa mo for the glory of God. Yung tinitingnan ng Panginoon is how your life please to our Creator. Kaya kapatid, pag tayo po ay nagsasabi, pag tayo po ay sa atin lang paningin, kita mo, ang paningin natin ay akala natin na please na natin ang Panginoon. Ngunit nang timbangin ng Panginoon ang mga bagay na ating ginawa, wala nga palang 1 kilo yung ating ginawa. At akala natin, we expect more blessing from the Lord, pero ang katotohanan, mababa yung timbang natin. Mababa yung timbang na kung saan ay naluwalhati natin ang Diyos. Pero ang ating hinihiling sa Panginoon na pagpapala ay 100 kilo. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, kailangan po natin na ang mahalaga sa atin ay hindi yung hinihingi natin sa Panginoon. Kung minsan ang pangunawa ng tao, pag marami tayong blessing na na-receive sa Panginoon, akala po natin ay malaki na yung ating nagawa sa Panginoon. Kasi ang Panginoon kasi, kapatid, when God give His blessing to us, tandaan po natin, hindi po kuripot ang ating Panginoon sa pagpapala na binibigay niya sa atin. Kahit maliit lang yung pananampalataya natin, even though we have a small faith to the Lord, but ang response ng Panginoon, hindi siya na tumitingin. Ang mahalaga sa Kanya ay pagpalain po tayo because it is God's for us. Hindi po bigyan lang tayo ng Panginoon ng maliit. Ang sabi ng Panginoon, bawat blessing na binibigay niya, it will satisfy our life. Hallelujah. Ang problem, bakit malaki na yung binigyan na tayo ng Panginoon ng pagpapala? Ang problem sa atin, we are not satisfied. We are not satisfied. Kasi hindi natin binibigyan ng importance yung pagpapala ng Panginoon, na ang pagpapala ng Panginoon, ang sabi diyan, it is God's supply to your life. Satisfied ka dyan. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon na we must be contented what we receive from the Lord. Amen. Ang nangyayari sa atin, Lord, kulang pa, dagdagan mo pa, sabi ni Lord. Greedy ka naman. Sabi ni Lord, sobra-sobra na nga yung binibigay ko sa iyo. Pero sometimes, parang nakikita pa ni Lord yung puso natin, hindi siya nasiyahan sa binigay kong pagpapala. Kapatid, be satisfied for God's blessing. Maliit man or malaki, be contented. Because pag yan po yung attitude natin sa Panginoon, we are living in God's purpose. Hallelujah. So kapatid, ika po natin, ang plano po natin, ang plano po natin is to please God. Kasi ang sabi po ng Panginoon dito, but the Lord waits the Spirit. So hindi lang po na tayo ay mamuhay, na tayo po yung nagpi-please ng ating sarili.
Kaya ang nangyayari is, nagtatrabaho tayo para makakain, nagtatrabaho tayo para yumaman, nagtatrabaho tayo para tayo ay maging successful at nawawala na. Nagtatrabaho tayo, kaya ang sabi natin kung hindi ako nagtrabaho, hindi kami naging successful. So nawawala ang Panginoon, nawawala yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, at instead na glory to God, nagiging glory to me. So ang sabi dito ng Panginoon, tinitimbang niya. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. Alam ni Lord what is your true need sa gabing ito. Amen. Alam ng Lord kahit hindi natin sabihin. Kaya kung minsan, dahil alam ni Lord ang mas mabuti sa atin, hindi niya yung dumadating di mo hiniling, yun yung binigay. Did you experience that? Ako, nakapag-experience ako dyan. Yung sa araw na ito ay humiling ako sa Panginoon ng ganito. Abay, ang dumating sa akin sabi ko, Lord, hindi ito yung hinihingi ko. And I realize na sometimes, hindi pala lahat ng hinihingi natin sa Panginoon ay ina-allowed ng Panginoon. Sometimes ang atin pong hiling, no? Ang atin pong hiling ay pinapalitan ng Panginoon ng ibang blessing to prove or to test your spirit. Kaya, no? Kaya ganito sabi ko, ang anak ko pong lalaki, siya electrical engineer. Panalangin ako sa kanya ng panalangin, Lord, papasarin mo siya, Panginoon, sa kanyang examination. You know, 3 times na nag-take siya ng board exam sa electrical engineer. 3 beses din siyang hindi nakapasa. Wow! Nakatanong tuloy ako sa Panginoon, Lord, nakikita mo ba, Panginoon, yung panalangin namin? Naririnig mo ba, Lord, yung panalangin namin? Pero makikita natin, kapatid, na ang Panginoon, iba ang kanyang tinatawag sagot. Yung sagot niya sa akin is, no. Hindi pa makapasa yung anak mo. 3 times. But kapatid, makikita natin na tayo po, pag nandyan po tayo sa plano ng Panginoon, tandaan mo, once you are living in God's purpose, we are VIP. Pag sabi nating VIP, very important person ka. Hallelujah. Sa gabing ito, you are important person in the presence of God. Kaya kung importante kang tao sa harapan ng Panginoon, kahit hindi ka niya sinasagot, don't count it na hindi ka mahal ng Panginoon. Don't say na, hindi ako narinig ng Panginoon. But isa lang yung nakita ko. And dito po sa verse 3, and the last is about the impact ng tinatawag nating pamumuhay sa plano ng Diyos. So, ang nangyari po as I end, kasi 8:00 na po. Okay. Ang end po is, sabi ko sa kanya, 3 beses hindi siya nakapasa. Sabi ko sa kay Bindiker, parang sabihan ko na siya na, nag-ano siya sa akin, nagsabi, magre-review ako. Sabi ko sa kanya, hindi na ako makikialam sa iyong board exam. Sabi ko, hindi na ako makikialam.
sabi ko sa kanya, as I call, sabi ko, hayaan ko na ang Diyos na ang makialam sa iyo. Kasi pag ako kasi, parang 3 times, yun palagi yung prayer ko. Sabi ko, hindi na ako mananalangin sa iyo. At totoo yan. Kumuha siya ng ika-4 na board, hindi na po ako nanalangin sa aking anak. Na hindi na po ako nagsabi na papasarin mo siya, Lord, bigyan mo siya ng wisdom. Alam niyo kung anong sinabi ko sa Panginoon? Sabi ko, Lord, your will be done. Yun na lang. Wala na akong sinabi na marami pang words ang dinala ko sa Panginoon. At ito po yung fulfillment na ang sabi dito sa verse 3, ang impact po ng commitment. Commit your work to the Lord and your thoughts will be established. Hallelujah. Hindi na po ako tumawag sa kanya sa cellphone kasi ikatatlo niya kasing pag-take ay sa telepono po ako, sa cellphone po ako. Pinipray ko siya sa cellphone. Sabi ko sa kanya, this time, hindi na po ako mananalangin sa iyo. But this time, hahayaan ko na yung impact ng pananampalataya ko na Hallelujah. I will stand on God's promises na ang promesa ng Lord, sabi ko, hindi na ako hihingi, but ang impact na ng panalangin ko, 3 times na panalangin ko sa iyo, dito ko malalaman ang impact. At you know, kapatid, ang impact ay siya ay nakapasa. Hallelujah. Nakapasa talaga siya. Pero hindi na ako, sabi ko nga kanina, wala na akong marami pang salita sa panalangin ko na bigyan mo siya, Lord, ng wisdom. Lord, bigyan mo siya ng good condition ng kanyang katawan, na maganda ang kanyang mind sa pagkuha ng exam. Hindi ko na po yun sinambit sa Panginoon. Sabi ko lang sa kanya, Lord, today, I allow your will be done sa buhay ng anak ko. At nakita ko nga, the impact, pag tayo po ay committed, at pag tayo po ay nag-commit doon sa plano ng Diyos, God's purpose will be fulfilled in our lives. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakapasa siya, at ngayon po ay mayroon siyang tinatawag na kahit dito lang muna sa ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon na trabaho sa kahit maliit lang, parang hindi kagaya dyan sa Maynila na malaki kasi iba yung rate dito sa probinsya. Pero nagpapasalamat ako na ang Panginoon talaga ang nagbigay ng purpose sa buhay niya. At ganun din sa atin. Kapatid, ang purpose ng Panginoon sa atin, allow the impact from the Lord. Hallelujah. Yun po, yung impact na yan, yung magpapakita sa atin na totoo nga na tayo ay namumuhay sa purpose ng Panginoon. Na ang impact, kapatid, as I end, na ang ating mga suliranin tonight, ang ating mga problems tonight, itong mga prayer request natin tonight, allow God's impact. Atin pong hayaan ang Diyos na siya ang kumilos at hindi yung isipan natin at hindi po tayo. Kasi pag tayo po ay marami tayong struggle, pag tayo ay marami tayong sinasabi kay Lord, but if you allow God, kasi pag marami pa tayong sinasabi kay Lord, kasi mayroon pa tayong kakayanan. Pero pag wala ka na palang kakayanan, then, totoo nga ang sabi ng Panginoon, stand still and see the salvation of the Lord.
Purihin po ang Panginoon sa gabing ito sa kanyang salita. Na ang kanyang salita, as I end, commit your work to the Lord and your thoughts will be established. Amen. Hallelujah. Ito tayo po ay manalangin. Mayroon bang gustong tumanggap sa ating Panginoon? Mayroon bang mga bagong dumalo sa gabing ito? Magsabi lang po ng amen. Okay. Parang walang nag-amen. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for this opportunity Yes, Lord. na sa gabing ito, kinukumit po namin sa inyo ang aming mga buhay. Amen. Kung minsan po may mga doubt pa po ang aming mga puso, kung minsan po ay umiiral pa ang aming mga isipan na akala namin, Lord, ay pinapabayaan mo kami. Akala namin, Lord, ay kami yung may kagustuhan ng mga bagay na nangyayari sa buhay namin. But tonight, Lord, tulungan mo po kami na makita namin ang purpose mo sa buhay namin. Na Yan. amin, Panginoon, we allow the impact. We allow, Lord, the power that comes from you. Na anuman, Panginoon, ang mga problema ng mga anak mo. Anuman, Lord, ang mga pangangailangan ngayon, kung mayroon ngayon, Panginoon, na may nangangailangan ng kaligtasan, Father God, I pray for the salvation ng bawat isa sa amin sa gabing ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We are Amen. your children. And yet, Lord, kung minsan ay nadudulas kami, kung minsan, Panginoon, ay natitisod kami, tonight, forgive us, Lord, and restore the joy of our salvation. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ, we declare, O God, ng iyong purpose ay siyang aming ipamuhay. Dahil alam namin, Lord, na pag dyan kami sa purpose mo, we are victorious. Kami po ay mamumuhay Pinagaling ni Jesus. nandyan sa katagumpayan. Kaya sa gabing ito, Lord, sa aming mga prayer request, Father God, I pray tonight, Lord, sa aming mga kapatiran na mga may sakit, mayroon pong karamdaman, Yes, Panginoon, Lord. sa kanila katawan. Kay Sister Kuni, Yes, kay Lord. Sister Judy Laka, okay, Lord, kay Sister Merlin, at saka kay Samantha and Joanna Marie, kay John Paul, at saka kay Kate Charlene, no? Sakit ito sa bato, sa abdo, at saka kay Joanna Valencia sa kaligtasan. So, tayo po ay manalangin sa kanila. Hindi natin ang kailangang isa-isahin pa, but tonight, let us bring in unity sa ating panalangin. Father Amen. God, I declare right now your complete healing in the name of Jesus as Yes, your Lord. word is, Hallelujah. Lord God, sa gabing ito na ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na mayroong plano Yes, at Lord. purpose sa buhay namin, at ang purpose mo, Panginoon, ay kagalingan. Ang purpose mo, Amen. Panginoon, good health sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus, I rebuke every sickness and disease, every pain, Lord, kay Sister In Connie, Jesus' mighty name. kay Samantha, kay Juan, kay Marie, Samantha and Juan Marie, kay John Paul, kay Rito, and kay Kate Charlene, and Lord, kay Joanna Valencia, Lord, sa lahat, Panginoon, na may sakit, sa mga dumadalo at sa mga hindi ngayon na nasa prayer request, I declare in the name of Jesus, Jesus. I speak life, I speak Amen. Hallelujah. complete Amen. healing, because Amen. I receive it in the name of Jesus. and Hallelujah. by your stripes, we are healed in Jesus' name. Amen. Panginoon, Hallelujah.
na pinagaling mo na kami 2,000 years ago. Because Amen. Amen. Hallelujah. you can heal our disease. Salamat po, Amen. Panginoon. I declare and I believe, Lord God, in our heart, in our mind, Amen. in our Yes. spirit, that these people tonight, they will receive, Lord, your healing upon their Amen. bodies right Amen. now. Hallelujah. In Jesus' mighty Ano to? name. Sarang. Ang Saan mo nilagay? Panginoon, mga sakit sa kanilang bato, mga sakit sa in Jesus' name will be demolished tonight for your Hallelujah. complete healing because you died on the cross for us. Sa gabing ito, Panginoon, amin pong dinudulog sa inyo ang katagumpayan, Panginoon, ni Sister Martin Joy in the name of Jesus sa Yes, kanyang, Lord. Panginoon, na Hallelujah. pag-depend ng kanyang thesis. Father God, right now, I believe that you already equipped her, oh God, with your wisdom. Lord, binigyan mo na siya ng kaalaman at siya, Panginoon, ay may capacity, mayroong kapasidad, Panginoon, na pen. At alam ko, Panginoon, na ang katagumpayan ay nasa amin because your word, it says, we are more than a conqueror through our Lord. Amen. Amen. Kaya sa Hallelujah. gabi ito, Lord, salamat. You are the true wisdom. Your word, oh God, is our wisdom. And we stand to your Amen. word, oh God, in Jesus' name, na ang lahat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay ay ibibigay mo. I pray, Lord God, sa mga kapatiran namin na mayroong financial needs sa gabing ito. Father God, as your promise, Lord, that you will open the windows of heaven and you will Amen. pour out Hallelujah. your financial blessing sa lahat ng mga anak mo sa gabing ito. Supply, Lord, the needs financially, Amen. physically, Yes. spiritually, oh God, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. I declare tonight blessing after blessing in the name Amen. of Jesus. Prosperity after prosperity in Jesus' name. Because, Lord, Amen. you supply all our needs. Ikaw ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Lord, Yes. right now, we claim, oh God, your favor, your blessing financially, physically, and materially and spiritually, Lord. In Jesus' name. Amen. Kaya, Lord, Amen. maraming salamat. Father God, I pray sa gabing ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay mayroong exam sa this week, si Sheila May Taipa, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, I pray that you will continue, Lord God, sa pagbigay sa kanya, Panginoon. Alam namin na ang wisdom ay nanggaling sa iyo. Alam namin, Lord, na ang lahat ng bagay sa aming mga buhay ay nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Ama, sa gabing ito, I declare, Panginoon, victory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ay pa, in Jesus' name, na kanya, Panginoon, marireceive at kanya, Panginoon, na makapasa, Panginoon, sa kanyang exam. In Jesus' name, I speak, Lord God, your favor, and I declare, oh God, blessing after blessing in Jesus' name. And Lord, Amen. right now, sa mga may lagnat sa gabing ito, sa mga may ubo sa gabing ito, sa mga Amen. may Yes. Panginoon, na mga symptoms ng mga virus sa kanilang katawan, especially itong lagnat, itong mga fever, Panginoon. Right now, we cancel, Lord, In the in name of Jesus' Jesus. name, na ang In the name lagnat of sa Jesus. ito ay Out of walang Jesus' mighty pangyarihan name. sa buhay. In Yes, Jesus' Lord. mawala, Lord, kay Dennis, in Jesus' name, ang mga lagnat, yung mga anumang karamdaman sa kanyang buhay, in Jesus' name. And Father God, right now, I pray sa training, Lord, ni Lawrence Sigoter, in the name of Jesus,
I declare, oh God, your favor and your blessing sa kanyang training. Alam namin, Lord, na ibibigay mo ang desire ng kanyang puso sa gabing ito. In the name of Jesus, I release, Lord God, your favor and your blessing sa kanyang training at siya po, Panginoon, ay magtatagumpay sa kanyang trabaho, sa kanyang ina-applyan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. At sa lahat, Lord, sa gabing ito, sa mga prayer request namin, sa mga unspoken request, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga pangangailangan sa gabing ito. Lord, in the name of Jesus, I declare, Lord God, that your Holy Spirit will touch them, will bless them, and Lord, your manifestation of your power be with us, Lord, in Jesus' name. Holy Spirit, right now, touch their heart, touch their spirit, touch their lives, in Jesus' name. Rumba malasikorobasyandaraki, hilya babahaya, hukusukuruma, ikalabakay karaya, sikaraya bakanda. Stretch forth your hands, Lord God, sa mga mananampalataya tonight. Lord, stretch forth your hands. Touch them. Oh Lord, give your Holy Spirit as a gift, Lord God, in their lives. In Jesus' name. Rakalabasikikiya bakaya rahande. Hikulubukura babahaya. Sikarababakukuloma. Hiyabasi. Hilyaba. Kaurobakai karya. Hikusukoromakai. Hikalabakai ka. I declare right now, Lord, that the presence of your Holy Spirit, that your anointing will break the bandages of sickness and disease. Lord, I declare, oh God, that your Holy Spirit, the anointing that comes from your throne, will destroy the works of the devil to your people in Jesus' name. Hayabakikarababahanda, sikikiyamahay, Hallelujah. and I speak victory right now. I declare, oh God, hallelujah, your favor right now. I declare your Yes, purpose right hallelujah, now. Lord. I declare, oh God, prosperity to your people right now. Hallelujah. And attend this tonight will receive, Lord God, your favor, your blessing. Rakalamande, sikarababahaya, hikalabakurumosundiki, hiryababay, sikiya, hikuluboria kuramanda, hikusuko yababika. Lord, right now, comfort your people tonight. Our heart, Lord God, strengthen our spirit, and Lord, thank you, oh God, for the impact of your Holy Spirit in our lives, Lord God, in Jesus' name. Rangkarasindikia bakulo baray, rikarese kuko nama, hikasakalabakande. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong banal na presensya. Thank you so much, Lord, for the presence of your Holy Spirit. We entrust our lives unto you, Lord, tonight. At sa lahat ng mga attendees tonight, Lord, we speak blessing, salvation, and prosperity, materially, financially, physically, and spiritually. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty Amen. name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po kayo, Panginoon. Palang gabi po sa ating lahat. Purihin po, Panginoon. So, good evening po sa lahat ng ating mga kapatiran. Bless po sa ating lahat. Thank you. Bless everyone. Thank you, Pang. Thank you. God Thank you po, bless. Pastor. God bless po. Salamat sa prayers. Okay. Thanks po. Salamat po. Good night po sa Thank you, lahat. Pastor John, sa prayer. Lord. Salamat po ang lahat. Bye-bye. God bless everyone. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, Pastor Ellen. Good night, Sisnen. Good night sa bawat Vida. isa. Bye-bye. God bless everyone. God bless Pastor Mark. Hallelujah. Good night, everyone. Bye-bye.
Good night. Good night po.